Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pakiusap, inay. Huwag po. Pakiusap. Nagmamakaawang pakiusap niya sa kanyang ina na huwag siyang hampasin ng sinturong yari sa katad. Napakasakit na nito at alam niyang ang bawat paghampas ay tiyak na mag-iiwan ng mga bakas sa kanyang katawan. Ang sugat na dulot ng pisikal na sakit ay maaari pang maibsan sa pamamagitan ng pahid na gamot, ngunit ang sugat na iniwan nito sa kanyang damdamin ay hindi kailanman madaling maghilom. Nagising si Natalia na tila na bigla. Pinagpapawisan siya ng malamig at hingal na hingal sa paghinga. Matagal nang naglaho ang dati niyang mga bangungot. Ang mga sugat ng kanyang nakaraan ay unti-unting nabura sa tulong ng gamutan at ang kirot sa kanyang puso ay napawi dahil sa pagmamahal ni Nicolas. Subalit ngayon, iba na ang mga bangungot na gumigising sa kanya. Ang mga lumang bakas ay naglaho na, ngunit ang pagmamahal na minsang nagpagaling sa kanya ay hindi rin nagtagal. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ashton sa silid. Tuwalya lamang ang nakabalot sa kanyang baywang, mababa ang pagkakatali nito kaya kitang-kita ang matipunong hubog ng kanyang tiyan, ang malapad niyang dibdib, at maging ang maliliit niyang utong sa matigas na kalamnan. Taglay niya ang isang pambihirang kagwapuhan at pangangatawang ikamamangha ng sinumang babae. Ngunit para kay Natalia, wala itong anumang saysay. Ni minsan ay hindi niya ito nilingon. Lubog siya sa sarili niyang pagdurusa, abala sa pakikipaglaban sa mga problemang pasa ng kanyang puso. Kanina lamang ay naligo si Ashton ng mainit na tubig sa katabing banyo ng kanyang silid. Hindi niya kayang manatili sa iisang silid kasama ang malaanghel na babaeng natutulog at hindi man lamang siya mahawakan. Hindi niya talaga kaya. Alam niyang ipinagbabawal iyon o iyon man lamang ang pinaniniwalaan niya. Kaya't pilit niyang pinapakalma ang sarili niyang damdamin. Muling sumagi sa kanyang isip ang nangyari kaninang umaga, at gaano man niya subukan ay hindi niya iyon maalis sa kanyang isipan. Ang alaala ng katawan ni Natalia. Walang bra at walang panloob na saplot, tanging isang telang nakabalot sa kanya. Bahagyan niyang nasilayan ang mapusyaw na rosas nitong utong at higit pa roon, ngunit pinigilan niyang balikan pa ang bawat detalye. Sapagkat habang lalo niya itong inilalarawan sa kanyang isip, lalo lamang lumalalim ang kanyang pagnanasa para rito. Nabigo ang kanyang imahinasyon na pantayan ang tunay na kagandahan ng katawan ni Natalia. Malayong malayo ito sa lahat ng kanyang inakala at pinantasya noon. Sa kanyang isipan, nakita niya itong walang saplot, nasa kanyang mga bisig, marahang umuungol habang binibigkas ang kanyang pangalan at taimtim na nagmamakaawang huwag pa siyang tigilan. Nanginginig siya sa bawat haplos nito. Marahang gumagalaw sa ilalim niya. Lahat ng pantasyang iyon ay nawala ng saysay, sapagkat mas higit na maganda at kahanga-hanga si Natalia, kaysa sa anumang naisip niya noon. At ang katotohanan iyon ay tila isang matalim na punyal na bumaon sa kanyang puso. Hindi niya ito maaaring angkinin. Ano ang nangyari? Paos na tanong niya habang dahan-dahang lumalapit kay Natalia. Umupo siya sa tabi nito at sinubukang abutin ang kamay nito, ngunit agad na umurong si Natalia. Para bang ang pinakasimpleng haplos niya ay sapat nang makasunog sa balat nito. At iyon ang lalong sumugat kay Ashton. Ano ba ang nagawa niya upang kamuhian siya ng ganoon? Lalo na ng mga taong pinakamamahal niya. Tinanong kita, ano nang nangyari? Mariin niyang sabi. Unti-unti siyang kinakain ng galit. Ang pagtanggi at pagkapuot ni Natalia ay masakit para sa kanya. Tao rin naman siya. Nangangailangan din siya ng pagmamahal. Isang bagay na kailanman ay hindi niya tunay na naranasan. Ako. Nagkaroon lang ako ng bangungot. Pautal niyang sagot. Ang matipuno nitong pangangatawan at ang mabigat nitong tinig na puno ng galit ay nagdulot ng panginginig sa kanyang takot. Naalala niya ang naging pagbabanta nito noon. Alam niyang hindi magandang isipin ni subukang suwayin si Ashton. Madalas bang mangyari iyon sa'yo? Tanong niya. Lalong umigting ang kanyang pag-usisa. Kaunti lamang ang nalalaman niya tungkol kay Natalia,
at sa lahat ng impormasyong natuklasan niya sa paglipas ng mga taon, hindi kailanman nabanggit ang tungkol sa mga bangungot nito. Minsan, kapag sobra akong na-stress o kaya idumaraan sa matinding emosyonal na paghihirap, mahina nitong sagot sabay malalim na paghinga. Malalampasan din niya ito. Ano nang napanaginipan mo? Tanong niya sa mas mahinahong tinig. Pinipigilan niyang muling magalit habang pilit na kinakalma ang sarili. Hindi mo na dapat pang pakialaman. Matapang niya iyong sinabi, gaya ng isang mabangis na tigresang hindi basta nagpapaamo. Palihim na napangiti si Ashton. Bumalik na si Natalia sa dati nitong sarili. Matapang at walang takot. Pagpasok niya kanina sa silid, ang una niyang nakita ay ang takot na nakalarawan sa mga mata nito. Sabihin mo sa akin, o gusto mong pilitin pa kitang magsalita sa paraan na alam ko? Mariin niyang banta. Napalunok si Natalia. May mga pagkakataong mas mabuti pang sundin na lamang niya si Ashton kaysa makipagtalo rito. Paghahampas. Mahina niyang bulong. Napakunot ang noo ni Ashton sa pagkalito. Ilang taon na ang nakalipas. Tumakas ako sa bahay. Nang mahanap ako ng nanay ko, pinarusahan niya ako dahil hindi ko siya sinunod. Mahina niyang pagtatapos. Nabuo ang isang bukol sa kanyang lalamunan at unti-unting napuno ng luha ang kanyang kumikislap na mga mata. Nararamdaman ni Ashton ang muling pag-akyat ng kanyang galit. Unti-unti nang inuubos ng ina ni Natalia ang kanyang mahabang pasensya. Mula pa kaninang umaga, ang babaeng iyon ay paulit-ulit nang nagpapainit ng kanyang ulo. Ngunit ayaw na niyang dagdagan pa ang mga problemang kinakaharap niya. Sapat na ang mga iyon. At ang turuan pa ng leksyon ang babaeng iyon ay para lamang pagsasayang ng oras. May mga bakas pa ba? Tanong niya. Sa tindi ng kanyang titig, napilitan si Natalia na marahang tumango. Saan? Sa likod ko. Mahina niyang sagot nang hindi man lamang tumitingin sa kanya. Mariing na ikuyom ni Ashton ang kanyang mga kamao at ilang ulit na huminga ng malalim. Hindi makabubuti ang magpadala sa galit. Lalo na sa mga sandaling ito. May ipinahid ka bang gamot? Tanong niya. Marahan lamang siyang umiling bilang pagtanggi. Hubarin mo ang damit mo, mariing utos niya. Nanlaki ang mga mata ni Natalia. Hindi, mabilis siyang bumaba mula sa kama. Huwag kang sumigaw. Malamig at mabigat na sabi ni Ashton na halos parang hatol sa kamatayan ang tono. Papahiran lang kita ng gamot. Hindi mangyayari. Sigaw niyang muli, matigas na tumatanggi. Huwag mong subukin ang pasensya ko, Natalia. Anya habang dahan-dahang lumalapit. Tuwalya lamang ang nakabalot sa mababa nitong baywang. Kitang-kita ni Natalia ang malapad nitong dibdib, matitipunong balikat, at ang buong pang-itaas ng katawan nito hanggang sa bahaging natatakpan ng tuwalya. Matibay at mahusay ang hubog ng kanyang pangangatawan. Kung ang ikinatatakot mo ay makita ko ang likod mo, malamig niyang dugtong, ipapaalala ko lang na kaninang umaga. Halos wala nang natira para hindi ko makita. Pagkasabi niyon ay tumalikod siya at naglakad palayo. Hayop! Mahina niyang bulong. Umupo siya sa dulo ng kama, iniisip na tuluyan nang umalis si Ashton. Kumirot ang kanyang likod sa tindi ng sakit, ngunit sapat ang kanyang tibay upang tiisin iyon. At titiisin niya ito. Muling bumalik si Ashton sa silid, hawak ang isang pamahid. Tuwalya pa rin ang tanging nakabalot sa kanyang katawan. Kahit sa lawal man lang sana ay isinuot niya, anumang oras ay maaari nang mahulog ang tuwalya. Bahagyang nakakatawang isipin, ngunit iyon ang katotohanan. Agad na napatayo si Natalia at umurong palayo, bakas ang takot sa kanyang mukha. Ayaw niyang mahawakan siya ni Ashton kahit saglit lamang. Napabuntong hininga si Ashton sa pagkatalo. Sa tuwing sinusubukan niyang lumapit, palagi itong lumalayo. Tinatakasan ang kanyang presensya. Iniiwasan ang kanyang mga haplos. Masakit iyon sa kanyang puso. Hanggang kailan pa ba niya kailangang magpakatatag? Ang tao ay walang katapusang mga kagustuhan, pangangailangan at pagnanasa. At kailangan niyang pigilan ang lahat ng iyon sa harap ng babaeng ito. Sapagkat hindi siya kailanman magiging kanya. Bakit palagi kang tumatakbo palayo sa akin? Hindi niya napigilang itanong. Hindi kita gusto, alam mo iyon. Mariing sagot ni Natalia mula sa ilang metrong pagitan nilang dalawa,
na para bang maging ang kanyang paglapit ay ayaw nitong maranasan. Ano ba ang nagawa ko para kamuhian mo ako ng ganito? Tanong niya. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila punyal na unti-unting bumabaon sa sarili niyang puso. Nawala sa akin si Nicholas dahil sa'yo. Sigaw ni Natalia. Ikaw ang dahilan kung bakit niya ako iniwan. Dahil gusto mo lang akong mapasa iyo para sa sarili mong pagnanasa. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha, wari isang rumaragas ang agos. Lalong lumakas ang kanyang paghikbi. Hindi ko kasalanan iyon. Malakas na sigaw ni Ashton. Sa bugso ng kanyang galit, marahas niyang ibinato sa sahig ang pamahid, kasabay ng isang plorerang nabasag sa malakas na kalabo. Lalong nataranta si Natalia nang makita ang pagsabog ng kanyang galit. Gayunman, hindi man lang nabawasan ang kanyang pag-iyak. Mariing isinuklay ni Ashton ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok, pilit na pinipigil ang sarili. Bakit siya ang sinisisi sa mga bagay na hindi naman niya ginawa? Bakit? Kayo ang nagtago ng katotohanan. Hindi ako. Muli niyang sigaw. Muli siyang dumampot ng isang plorerang salamin at ibinato iyon sa sahig. Nagkalat ang mga basag na bubog sa buong silid, dahilan upang lalong matakot si Natalia. Kung nalaman ko lang noon na ikaw ang babaeng minamahal ng matalik kong kaibigan, hindi sana kita hinabol. Hindi ko sana sinubukan ni minsang lapitan o kahit hawakan ka, mariin niyang sigaw. Pagkatapos niyon ay mabilis siyang lumabas ng silid. Nanatiling nakaupo si Natalia sa malamig na sahig. Patuloy na umaagos ang kanyang mga luha, na tila isang karagatang hindi nauubos. Paano pa kaya magiging maayos ang lahat sa pagitan nilang dalawa? Darating kaya ang araw na makikita ni Natalia ang tunay na pagkatao ni Ashton? O mananatili siyang nalulunod sa mga luhang dulot ng alaala ni Nicholas? Sa susunod na kabanata, haharap si Ashton sa mabigat na katotohanang matagal nang itinago sa kanya, habang lalong mabibiyak ang kanyang damdamin sa pagitan ng pagkakaibigan, pag-ibig at pagkakasala. Samantala, mapipilitan si Natalia na harapin ang mga lihim ng nakaraan na maaaring tuluyang magbago sa tingin niya kay Ashton at sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Kaya abangan natin.